Han, wake up! Tapos na ako maligo, ikaw naman. Kanina pa kita ginising pero ang sarap ng tulog mo. Narinig ni Ami na tinatawag siya ni Fred. Ginigising siya nito pero hindi niya maimulat ang mata. Parang ang bigat ng pakiramdam niya. Nakatalukbong siya ng kumot. Tila ginaw na ginaw siya. Let's go home. Baka hinahanap na ako ng mga bata. Ilang araw na kaming walang practice ng taekwondo. Han, let's go. Sa biyahe ka na matulog. Hindi pa din siya sumasagot. Gustuhin man niya pero hindi niya kaya. Han, nilapitan siya ni Fred at kinuha ang kumot na nakatalukbong sa kanya. Oh shit, ang init mo. May lagnat ka? I think I'm sick. Pautal-utal na sagot niya. Wait, kukuha lang ako ng paracetamol. Huwag kang gumalaw dyan. Natatarantang kumuha si Fred ng gamot at pinainom ang nobya. Han, I think I need to take a shower para mawalang init ng katawan ko. Okay, Han. Binuhat niya ang nobya at dinala sa banyo. Hinubad ang damit niya at pinaliguan. Mukhang nawala naman ang init ng nobya. Han, you scared me. Do you want to go to hospital? I think I'm okay, Han. Baka nasobrahan ako kagabi. Sorry, Han. Hindi ko na uulitin. Hindi na kita gagalawin. Sambit ng mato sa kanya. Pagkatapos niyang maligoy, dinala siya ng nobyo sa kwarto at binihisan. Can you walk? I think no. I think I need to bring you to hospital. No, biglang sagot ni Ami. Kapag dinala siya sa hospital ni Fred, ano na lang ang sasabihin niya sa doktor? Na nilagnat siya dahil nasobrahan siya kagabi? Tapos titinan pa ng doktor ang pearl niya na lasog-lasog. Never! Sigaw na utak niya. Advanced na siyang mag-isip. Why? But you're sick, Han. I'm gonna be okay. Kaunting lagnat lang ito. Ang mabuti pa uwi na lang tayo. Sa bahay na lang ako magpapagaling. Are you sure? Tumango lang siya bilang sagot sa nobyo. Binuhat siya ni Fred na para silang bagong tusal hanggang sa parking. Pinagtitinginan na sila ng mga tao na nakakita sa kanila. Nang makasakay na sila ng sasakyan ay pinatakbo na ng binata pa uwi sa bahay ni Kevin. Nang makarating na sila ng bahay ay nakita niya na si Julian at Kevin na nasa garden na nagkwekwentuhan. Binuhat siya ulit ni Fred papasok ng bahay. Ayaw niya sana pero nagpupumilit to. What happened? Tanong ni Kevin nang makita silang papasok ng bahay na binubuhat niya ni Fred. She can't walk. Sagot ni Fred. Nagkatinginan si Julian at Kevin saka ngumisi. Isinuksok ni Ami ang muka sa dibdib ni Fred habang buhat siya nito. Ayaw niyang makitang mga mapanuring tingin ni Julian at Kevin. Nang makarating sa kwarto niya inilapag siya nito sa kama. Okay ka na, Han? May masakit pa ba sa'yo? Wala nang lagnat niya pero masakit pa rin ang pagkababae niya. Bugbog na bugbog ito. Tinutuo talaga nito ang sabi kagabi. Hindi siya palalakarin kinaumagahan. I'm gonna be okay. I just need to rest. Sorry, Han, at nasaktan kita. Promise, hindi ko na uulitin. Wait, what? Hindi na daw uulitin? Hindi naman siya makakapayag dun. Ngayon pa na natikman niya ng luto ng langit. Gusto niya sabihin kay Fred na magpapagaling lang siya at bakbaka na ulit. Pero nahiya siya sa nobyo. Namula siya sa mga naiisip niya. Eto nga at bugbog pa ang perlas niya pero gusto pang umulit. Ngayon niya lang naintindihan ang sinasabi ni Kevin at Juliana. Nakaka-addict pala talaga. Lalo na't mahal mong partner mo. Kaya palang dalawa ay walang kasawa-sawa. Napangiti siya, naalala niya kasi minsang nahuli niyang nangangalabit si Kevin kay Juliana. Sana all, Han. Pukaw ni Fred sa kanya. Are you gonna be okay? Hindi pa man siya nakasagot ay sakto namang pumasok si Juliana sa kwarto niya. Ate Ami, may sakit ka ba? May masakit ba sa'yo? Her pearl swollen and, shut up Fred! Pigil niya dito, ito kasi ang sumagot sa tanong ni Juliana. Pero too much information naman. Pati ba naman ang pamamaga niya ipinagkakalat pa nito? Oh, sorry honey. Alalang-alala lang kasi ako sa'yo. Hindi ko naman alam ang gagawin. Inosenteng sagot ni Fred. Ako nang bahala dito kay Ate Ami, Fred. Puntahan mo na lang mga bata at kanina ka pa nila hinihintay. Saad naman ni Juliana na mukhang pinapala na si Fred sa harap nila para masolo na niya ang pinsan. Okay, Ma'am Juliana. Tinignan muna siya ni Fred bago umalis. Pag kailangan mo pumunta sa doktor, call me ha. Habol pa nito sa kanya. Hindi ko na kailangan pumunta ng doktor, ulit niya dito. Iniisip pa lang niya ang mapanuring tingin ng doktor ay parang matutunaw na siya.
Okay Han, sa labas lang ako ha. Call me anytime. Sabi nito habang dahan-dahang naglalakad pa atras. Parang ayaw pang lumabas. Oo nga, okay na ako. Nandito na si Juliana. Okay Han, pagaling ka. Pagkasabi nito saka na tuluyang lumabas ng kwarto niya. Nang maisara na yon ay biglang umisi si Juliana. What happened, Ate Ami? Bakit hindi ka makalakad? Nabugbog ata ang perlas ng silangan ko. Nagalit kasi si Fred sa akin kagabi. Sinabihan ko ba namang bakla siya? What? Bakit mo naman sinabi yon? Tila naaaliw na si Juliana sa kwento niya. Hindi ko nga alam kung bakit ko naisip yon. Nagka-phobia kasi ako kay Michael. Akala mo lalaking lalaki. Gwapo, macho, matipuno. Yun pala'y bakla. Of all people, si Fred pa talagang pinaghinalaan mong bakla. Kaya nga heto binigyan ako ng prize. Nasaktan ko daw ang ego niya. Nabugbog, Aberna. Ayan kasi ate, wala din preno yung bunganga mo eh. Ano, masarap ba? Nahiyang ngumiti siya sa pinsan. Masarap, malanding sagot niya. Saka sila naghalipakan sa tawa. O siya, pagaling ka lang dyan ha. Mamayang gabi may bisita tayo. Darating si Mami at Daddy sa parents ni Kevin. Dito sila mag-dinner at pag-usapan ng birthday ng kambal next week. Ipahinga mo yan Ate Ami. Nakakahiya naman mamaya kung paika-ika ka maglalakad. Padadalhan na lang kita ng pagkain dito. Pagkasabi nito ay lumabas na ng kwarto niya. Shit, paano kaya mamaya? Baka nga paika-ika siya. Nakakahiya. Tapos malalaman ni na tito at tita na sinuko niya ng bataan. Baka mapagalitan pa. Sana wala na siyang sakit mamaya at hindi na rin masakit ang pagkababae niya. Umayos siya ng higa para umidlip. Napagod din ang katawan niya. Lahat na yata ng posisyon ay ginawa nila ni Fred kagabi. Hayop din talaga sa kamang boyfriend niya. Napangisi siya nang maalalang mga ginawa nila kagabi. Pinikit niyang mga mata at pinilit na magpahinga. 4:00 ng hapon na siya nagising. Nakita niya may pagkain na nakalapag sa table niya pero hindi niya yon nakain. Malamang hindi na rin siya ginising ni Juliana nang makitang masarap ang tulog niya. Pumunot siya ng kamay. Ang sarap ng tulog niya, wala na rin siyang nasakit. Pinakaramdaman ng gitnang parte ng hita niya, hindi na rin masyadong masakit yon. May konting kirot lang kapag gumagalaw siya pero bearable naman. Naligo siya at lumabas ng kwarto. Pagkalabas niya ay nandun ng mga magulang ni Kevin at Juliana. Nandun si Cindy at Lennon. Nang makita siya ni Fred, ay biglang lumapit sa kanya at inalalayan siya. Okay ka na ba, Han? Dapat nagpahinga ka na lang muna. I'm okay, Han. Sagot niya sa nobyo. Don't worry, Ate Ami. Hindi mo ikakamatay yan. Sigaw ni Kevin sa kanya na parang nangiinis. Tinapunan niya ito ng masamang tingin. Siniko din ito ni Juliana para sawayin at hindi na magsalita pa. Nandun pa naman ang mga matatanda. Mga conservative pa naman ang mga yon. Bakit? Ano nangyari sa'yo, Ami? Nag-aalalang tanong ni Tita Chato. I'm okay, Tita. May lagnat lang po ako kanina. Pero I'm okay now. How are you, Ate Ami? Sambit ni Lennon sa kanya habang papalapit at nagbeso. Hindi sila nakita nito nung dumating sila ni Juliana galing ng Paris. Nasa Cebu kasi ito ng bisita sa nobya. By the way, I would like you to meet my fiancé, Cindy. Hi Cindy, kamusta? No wonder kung bakit baliw na baliw sa Lennon sa'yo. Napakaganda mo pala talaga. Alam mo ba na umiiyak-iyak yung sa Lennon nung pumunta sa Paris dahil naghiwalay daw kayo? Hash Ate Ami, saway ni Lennon sa kanya. May sakit ka hindi ba? Bakit ang daldal mo pa rin? Saka nagtawanan silang lahat. Hello Ate Ami, it's nice to finally meet you. I'm a big fan talaga ng Jones. Cousins tinutukoy nito sina Juliana. Feeling ko magkakasundo din tayo Ate Ami. Tila kinikilig na sambit nito. Huwag ka masyadong maglalapit yan kay Ate Ami love. Masyadong pakialamera kasi yan. Anong pakialamera? Hindi Nagsasabi lang ako ng opinion ko. Sa kagalangin niyo ko dahil mas matanda ko kesa sa inyo. Ha? Ilang taon lang ang tanda mo sa amin. Huwag mong gamitin yan para ipamukha sa amin na ikaw ang masusunod dito. Nagfi-feeling ka na naman dyan, sagot ni Kevin. Tita, tito, magpapaalam lang po ako na babalik na sa Paris bukas na bukas din. Lagi na lang ako pinagkakaisahan ng mga tao dito. Kunwaring sumbong niya sa mga magulang ni Juliana. Huwag naman Han, paano naman ako? Sagot ni Fred. Nagkatingin na ng mga taong nandoon sa reaksyon ni Fred maliban kay Kevin at Juliana.
Hindi pa pala alam ng iba na boyfriend niya na ito. What is the meaning of this, Ate Ami? Tanong naman ni Tito Dexter. Tito, tita, boyfriend ko na pala si Fred. Nahiyang pakilala niya. Muling nagtinginan sina Isabel at Dexter. Akala ko ba'y may boyfriend ka na? Bakit ngayon may boyfriend mo na rin si Fred? Huy Ami, wala sa pamilya natin ang salawahan. Hindi tayo manloloko. Tingnan mo kami ni Tita Chato mo, siya lang ang babae sa buhay ko. Yang pinsan mong si Juliana, si Kevin lang din ang boyfriend niya simula pa noon pa. Mahabang pangaral ni Dexter sa kanya. Inakbay ni Kevin na tinalikan sa noong nobya sa narinig mula sa daddy nito. Na-touch siya, walang ibang lalaking naging nobyo si Juliana, siya lang. Siya din naman simula pa umpisay si Juliana lang ang nobyo niya. They are meant for each other. Tito, hindi ako two-timer. Break na kami ni Michael. Break? Ang bilis naman. Saka kakabreak mo pa lang ay may nobyo ka na kaagad. Sabat naman ni Tita Chato niya. Nakikinig lang ang partidos ni Kevin na parang naaaliw sa usapan nilang mga pamilya. Tumahimik na muna siya. Iniisip pa niya kung sasabihin niya ditong nadiskubre niya na bakla si Michael at gusto lang siyang maging girlfriend nito para mapagtakpan ng totoong kasarian nito. Dad, Mom, huwag niyo na pagalitan si Ate Ami. Bakla si Michael kaya hiniwalayan siya ni Ate Ami. Pagsaklolo ni Juliana sa kanya, ito na nagpaliwanag sa mga magulang nito. Talaga ba, Iha? Saka sila nagtawa ng lahat. Tarantado palang lalaking yun. Gagawin ka pang panakitbuta sa sekreto niya. Mabuti na lang itong si Fred ay hindi bakla. Bigla siyang napaubo sa sinabi ni Chato. Humagalpak naman ng tawa si Juliana at Kevin. Silang apat lang kasi ni Fred ang nakakaalam kung bakit siya nagkasakit at hindi makalakad ng maayos sa araw na yon. Hindi talaga bakla yung si Fred, Mom, kaya nga nagkasakit si Ami ngayon eh. Sambit ni Kevin. Bakit ka nagkasakit? Dahil kay Fred? Baling ni Chato sa kanya. Wala tita, niloloko ka lang ni Kevin. Pagdadahilan niya sabay tingin kay Kevin na may pagbabanta. Si Fred naman ay nasa tabi niya lang, pangisi-ngisi lang na nakikinig sa mga usapan nila. Pinisil nitong balikat niya at hinawakan ang kamay niya. Oo siya, tama na yan, baka umiyak na naman si Ami. At ituloy ang paglalayas. Ready ng dinner, kumain na tayo at gutom na ako. Sambit ng papa ni Kevin. Saka sila pumunta sa dining area. By the way, Juliana, ready ng birthday preparation ng kambal next week. Wala na kayong dapat alalahanin, kayo nang nag-imbita ng gusto niyong imbitahin. Salamat pa, sagot naman ni Juliana. Celine, pagkatapos ng birthday ng kambal ay ang kasal niyo naman nila nun ang aasikasuhin natin. Ready ka na bang pakasalan ng anak namin? Nagliwanag ang mukha ni Cindy. Opo, Tito. Itong sila na lang hinihintay ko ulit na mag-propose eh. Wala na yata siyang planong yayain ako magpakasal. Nakasimangot na saad ni Cindy. Baka may iba nang nagugustuhan sa Lennon, Cindy, sambit ni Kevin. Sinimangutan to ni Cindy. Totoo ba yan, Lennon? Hindi ikaw lang ang mahal ko. Stick to one din ako, no? Tulad ng pamilya ni na Ate Juliana. Nagtawanan na naman sila. Nanguurat lang niyang si Kuya Kevin. Porket wala siyang problema sa love life niya. Balikan siya ni Lennon kay Kevin. Pero noong hiniwala niya siya ni Ate Juliana ay halos mamatay na siya kakaiyak. Bumalik lang si Ate Juliana. Nagtawanan na naman sila. Hoy, bakit niyo pinapasa sa akin ang topic? Matagal na yun. Hindi na kami maghihiwalay nitong babe ko. Sambit ni Kevin sabay halik sa pisngi ng nobya. Ano ka ba, babe? Tingnan mo si Ate Ami at Fred. Saka si Lennon at Cindy. Dapat hindi rin tayo papatalo sa kanila. Mamaya'y gagawa tayo ng bata, ha? Bulong ni Kevin sa kanya. Pero napalakas yun at narinig din ng lahat. Saka naghagalpak ng tawa. Okay nga yan, iho. Para may bago kaming apo. Sambit ni Dexter. Dad, saway ni Juliana sa ama. O bakit? Masaya nga kapag maraming apo eh. Hindi ba bala eh? Tanong ni Dexter kay Melesio. Oo nga naman. Gumawa kayo ng maraming anak para hindi na kami nag-agawan ng apo ni Balae. Saka tinignan niyo kayo, lalang ni Ami ang laging magkasama. Konti lang kayo magpipinsan, nasa malalayong lugar pa. Ayan babe, may blessing na tayo. Dagdagan na ulit natin ang anak natin. Nakangisi to sa kanya. Hindi pwede, kasal na muna bago baby. Virgin ka, Juliana? Kantsaw ni Ami, saka nagtawanan ng lahat. Ibig ko bang magpakasal na muna kami bago magdagdag ng anak? Saka hindi pa ako pwedeng mabuntis ulit, tatapusin ko pang kontrata ko sa Paris. Mahabang paliwanag nito. Ikaw din Han, baka gusto mo dito ka na lang din sa Pilipinas. Malungkot kasi ang long distance relationship eh.
Sabit ni Fred sa kanya. Pag-isipan ko Han, darating din tayo dyan, malambing na sagot ni Ami sa nobyo. Wag muna kayo ano dyan, singit ni Cindy. Kami pa nga magpapakasal ni Lennon eh, uunahan nyo na naman kami. Mamaya maisipan na namin itong takbuhan ako. Muling nagtawanan silang lahat. Oo na, kayo nang unang magpapakasal para manahimik ka na, sagot ni Kevin kay Cindy. Napangisi si Cindy. Thank you Kuya Kevin, narinig mo yung love, magpapakasal na tayo. I can't wait love, I love you, sabi ni Lennon sabay halik sa labi ng nobya. I love you too love, sagot naman ni Cindy. Ew, get a room guys, sigaw ni Ami. Ayan na naman si Pakialamera, saad ni Lennon, saka sila nagtawanan ulit. Malalim ng gabi saka nagpaalam umuwi ang mga magulang nila. Si Lennon ay ihahatid pa si Cindy sa bahay nito. Nauna na rin nagpahinga si Ami. Hinatid na ito ni Fred sa kwarto ng dalaga. Silang natira na lang ni Juliana ang naiwan sa sala. Babe, akyat na tayo. May nakakamiss sa'yo. Lagi na lang ako namimiss niyan. Ganun talaga kapag sexy at maganda. Laging namimiss ni Junior. Magkahawa kamay silang umakyat sa kwarto nila. Pagkapasok ng kwarto ay kagad na sinili Kevin si Juliana ng halik. Let's take a shower first, babe. Sambit ni Juliana. I like that. Nakangising sambit ni Kevin. Nang makapasok na sila ng banyo ay muli silang siniil ng halik ng nobyo. Birthday ng kambal. Happy birthday babies! Bati ni Juliana at Kevin sa mga anak. Pumasok sila sa kwarto ng mga bata, dala-dala ang cake. 4 years old ng kambal. Thank you mommy, daddy. Mamayang hapon ay party nyo na. Darating ang mga friends and classmates nyo. Yes mommy, I invited Francesca, saad ni Thunder. Classmate nito si Francesca na apo ni Senator Ledesma. Crush kasi ito ni Thunder. Daddy, Adrian told me he will come also with his lolo general. I think Adrian has a crush on me. Pwede na ba ako mag-boyfriend, Daddy? Tanong ni Sunshine sa ama. No, hindi ka pwedeng mag-boyfriend until you're 30, remember? Pero 4 years old pa lang ako ngayon, ang tagal pa ng 30 years old, Daddy. Exactly my point, sweetheart. But Dad, protesta ni Sunshine. Baby, wag mo isipin ang boyfriend na yan, bata ka pa. Bakit si Thunder pwede? Hindi ko naman sinabing pwedeng mag-girlfriend si Thunder ah. What? Bakit na naman ako nadamay dyan? Para fear baby, walang magbo-boyfriend at girlfriend. Nairitang sabi ni Thunder. Bakit yan kasi ang pinag-uusapan nyo? Ang bata-bata nyo pa? That's enough kids. Ako munang girlfriend mo Thunder at si daddy naman ang boyfriend ni Sunshine. Yay! 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 Sigaw ng dalawang kambal. Excited na ba kayo sa party nyo later? Nakangiting tanong ni Kevin sa dalawa. Yes, Daddy, sabay na sagot ng dalawa. Nang lumabas na sila ng room ay nag-aayos ng mga hinire ni Don Melesio sa party coordinator. Sa garden nila idadaos ang birthday ng kambal. Maraming balloons ang buong paligid. Kulay blue at pink yun. May mga nag-set up na rin ng mga food cart at photo booth. Nag-hire din si Don Melesio ng clowns para sa mga bata mamaya. Happy birthday kids! Sigaw ni Ami sa mga pamangkin. Kasama nito si Fred na sumalubong sa kanila at may dalang malaking box na gift para sa kambal. Yay! Gift! 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 Binuksan ng mga batang tag-isa nilang gift. Ang kay Thunder isang malaking remote control na car. Ang kay Sunshine ay isang pambatang makeup set. Thank you Tita Ninang. Ito naman ang gift ko sa inyo mga little boss. Sambit naman ni Fred. Wow! Thank you Tito Fred. Nang buksan ng dalawa ang yellow belt iyon para sa taekwondo nila. Lumaki ang mata ng dalawa. Yellow belt na po kami Tito Fred. Yes, dahil magaling kayong dalawa. Really po? Thank you, Tito Fred. Okay anak, be ready na. Anytime soon darating ng mga bisita nyo, sabit ni Kevin. Bumalik sa mga kwarto nila ang dalawang bata para magbihis. Sinamahan sila ng mga yaya nila habang busy sa pag-iistima si Juliana at Kevin sa mga dumating na bisita. Are you happy for our kids, baby? Tanong ni Kevin kay Juliana habang nakakbay sa nobya. Of course, baby. Lumaki silang mababait na bata at masunurin. I'm proud of them. That's because of you, babe. Dahil magaling kang nanay, napalaki mong mababait ang mga anak natin. Thank you very much. Kung hindi mo ko binigyan ng pagkakataong makilalang mga anak natin, ay malamang walang kwentang buhay ko ngayon. Kayo nagpapasaya sa akin, mahal. Ikaw at ang mga anak natin. Madamdaming saad ni Kevin tsaka hinalikan si Juliana sa pisngi. You deserve to be loved, babe. Dahil mabait ka. Kaya nagpapasalamat din ako na nabigyan tayo ng pagkakataong mapagtagpo muli ang ating landas. Saan naman ni Juliana sa nobyo? Iho, iha, sana ang mga apo ko.
Tawag pansin ng parents ni Kevin, dumating na ito. Nasa kwarto po, nagbibihis pa. Asikasuhin ko po munang mga bata pa. Ikaw nang bahala sa mga bisita. Paalam ni Kevin sa papa niya. Nakita niya dumating na si General Fajardo kasama apo nitong si Adrian. Sinalubong to ng papa niya. Cute naman pala ang batang may crush sa anak niya. Mukha itong turko. Maya-maya pa'y dumating na rin si Senator Ledesma kasamang esposa nito tang apo nilang si Francesca. Maganda rin itong si Francesca. Kasing kikay din ang anak niyang si Sunshine. Mga bata talaga ngayon masyado ng balidoso. Kevin, thank you for inviting our apo, Francesca. Sabi ni Senator Ledesma habang papalapit sa kanya. You're welcome po, Senator. Mr. Kevin, good to see you again. Sambit ni Mrs. Ledesma. Itong kachikahan niya palagi sa school habang naghihintay sa mga bata. Suki din si Madam Ledesma ng jewelry sa shop ni Lennon na bling at bukang bibig nito na big fan to ni Juliana. Good to see you to Madam Ledesma. Nakangiting sambit niya. Where is Thunder po, Tito Kevin? Tanong ni Francesca sa kanya. He'll be here in a minute, Francesca. Nagbibihis lang sila ni Sunshine. Hey, Francesca! Sigaw ni Thunder na tumatakbo papunta sa kanila. Hey, Thunder! Happy birthday! Sabi ng batang babae at nag-kiss yun sa pisngi ni Thunder. Look, I have a gift for you and Thunder. Really? Wow, thank you! Dad, I would like you to meet my future girlfriend, Francesca. Pakilala ni Thunder sa batang babae. Natawa naman silang lahat sa narinig mula sa anak niya. Thunder, hindi ba sabi ng mommy siya na lang girlfriend mo for now? Paliwanag ni Kevin sa anak. Ay, oo nga pala. Francesca, paglaki na lang natin gagawin kitang girlfriend ha? Wag muna ngayon. Mommy will be broken-hearted. Sambit ni Thunder. Ay, mga bata talaga. Sambit ni Mrs. Ledesma. Saka sila nagtawanan. Daddy! Napalingon naman siya sa tawag ng anak niyang babae. Kasama po ni General Fajardo na si Adrian. Dad, I would like you to meet Adrian. Magkahawak kami pang dalawa habang papalapit sa kanya. Nice to meet you, Mr. Falcon. Sabi ng batang lalaki sabay abot sa kanya ng kamay para makipagkamay. Natawa siya sa kapormalan ng batang ito. Parang maniligaw talagang datingan ito. Call me Tito Kevin. Okay po, Tito Kevin. Nakangising sabi ng batang si Adrian. Nakasunod din dito si General Fajardo. Naglalakad to palapit sa kanila. Kevin, I told you. Nakita mo silang dalawa? Paano ba yan? Oo nga, General. Mukhang magiging masugid ng maliligaw tong apo mo. Advance na talagang mga bata ngayon. Nabaling lang ang kanilang atensyon na nagsalita ng host para mag-umpisa ng program ng mga bata. Tuwang-tuwa ang kambal sa party nila. Buong party nila ay kasama lang ni Thunder si Francesca. Si Sunshine naman ay kasama si Adrian. Kahit pa marami rin silang friend na nandoon. Napataas na lang ng kilay si Kevin. Mukhang man sa kanyang mga anak niya. Stick to one. Bigla siyang napangit sa mga naisip. Babe, napalingon siya sa tumawag sa kanya. Si Juliana yon, kausap ni Mrs. Ledesma. Lumapit siya sa mga to. Hey babe, nakita na pala kayo ulit ni Mrs. Ledesma. Actually Kevin, hinanap ko talaga si Miss Juliana. Alam mo naman I'm a big fan. Nagpa-picture ako sa kanya. Oh, I've heard na nandito din daw ang pinsan mo si Ami. Tanong ni Mrs. Ledesma kay Juliana. Si Kevin ay nakikinig lang sa usapan ng dalawa. Yes, Mrs. Ledesma. Stop with the formality. You can call me Tita Gleshi. Puto ni Mrs. Ledesma kay Juliana. Ah, yes, Tita Gleshi. Ate Ami is also here. Nagbabakasyon din siya. Can I meet her too? Alam mo naman na fan niyo ako. Napangiti lang si Juliana. Kahit na maedad na si Mrs. Ledesma, maganda pa rin ito at balidosa. Balita niya ay beauty queen ito dati, kaya ganun na lang ang pagkamangha niya sa mga model na tulad nila ni Ate Ami niya. Wait po, Tita Gleshi, hanapin ko lang po si Ami. Oh, there she is. Ate Ami, sigaw ni Juliana kay Ami. Lumapit to sa kanila nang makitang tinawag niya ito. Ate Ami, this is Tita Gleshi Ledesma. She is the wife of Senator Ledesma. She wants to meet you. Oh, hi po Tita Gleshi. How are you? Hi Ami. At last, na-meet ko na rin kayong Jones Cousins. I'm a big fan. Kung hindi nyo na itatanong, ay beauty queen ako dati. Talaga po, Tita Gleshi? Well, hindi naman po nakakapagtaka dahil napakaganda nyo at napakasexy nyo at your age. Bola. Kinikilig na sambit ni Mrs. Ledesma. Hindi po, Tita Gleshi. That's the truth. Ikaw ang epitome ng age with grace. Sambit pa ni Ami. I like that, Ami. Magkakasundo tayo. Thank you, Tita Gleshi. Binaling naman ni Miss Ledesma ang atensyon kay Kevin.
May pakiusap sana ako. May pangmangkin kasi ako na galing ng Amerika. Naghahanap ng trabaho. Ayaw niya namang magtrabaho sa family business namin. Mas gusto niya daw sa iba para may challenge. Can you help her find a job? Baka may vacancy sa office niyo. She do office works in America. Medyo matigas lang ang ulo kaya pinauwi dito ng magulang niya. Sure po tita, papuntahin mo na lang po sa office ko bukas. Tamang-tama't may nag-maternity leave ang secretary ko. Thank you, Iho. I really appreciate it. Habang nag-uusap sila ay lumapit din si Fred sa kanila. Are you also a model? Tanong ni Mr. Desma kay Fred. No ma'am, I'm the bodyguard of the twins. Ay kapogi namang bodyguard na ito. Pwedeng-pwede rin maging model. He's taken Tita Gwen, sabat ni Ami. Oh sorry Iha, maiwan ko na muna kayo at hahanapin ko lang apo ko. Paalam ni Mrs. Ledesma sa kanila. Feel na feel mo naman, parang bet ka pa ata ni Mrs. Ledesma. Inisasambit ni Ami kay Fred sa kainirapan to. Hindi kaya, nahiya nga ako eh. Hindi ko alam selosa pala tong si Ami. Pangiting-iting sambit ni Kevin. Huy Kevin, ako na naman na nakita mo. Maya-maya pa'y dumating na rin si Lennon at Cindy sa kumpulan nila. Anong kaguluhan ang nangyayari dito? Nakangising sambit ni Lennon habang papunta sa kanila. Wala, bakit ka pumunta dito? Piloso pong sagot ni Ami kay Lennon. Invited din ako dito Ate Ami. Oo nga naman, saka sila nagtawanan. I would like to take this opportunity na ipakilala ang aking mga apo sa publiko at sa business world na kinabibilangan ng aking pamilya. Itong dalawang batang ito ay ang next generation ng Falcon Clan. Ladies and gentlemen, I am proud to introduce sa inyo ang aking mga cute na apo, Sunshine and Thunder. Sigaw ni Don Milicio saka pinakit ang kambal sa entablado para makita ng lahat ng dalawang bata. Panay naman ang kaway-kaway ng dalawang bibong bata. Masigabong palakpakan ng inalay ng mga bisitang naroon sa kasiyahang iyon. Can we sing a happy birthday song for my apos? Request ni Don Milicio sa mga bisita. Tuwang-tuwang dalawang bata sa birthday party nila. Gusto ko na rin kunin ang pagkakataong ito para i-anunsyo sa inyo ang nalalapit na kasal ng aking bunsong anak na si Lennon sa kanyang nobyang si Cindy Go. Nagsigawan ng mga bisita, lalong-lalo na mga kaibigan ni na Lennon at Cindy na naroroon. Lumapit pang mga ito sa kanila at nagpahayag ng kanilang pagbati. Paano ba yan love? Wala nang atrasan? Bulong ni Lennon kay Cindy. I can't wait to be Mrs. Falcon love. Saad ni Cindy kay Lennon. Congratulations Lennon and Cindy. Finally, matutuloy na rin ang pangarap mo Cindy. Halata namang patay na patay ka kay Lennon. Pangiinis ni Kevin sa dalaga. Kuya! Sigaw ni Cindy kay Kevin. Mali ka dyan kuya. Akong patay na patay kay Cindy. Pagtatama naman ni Lennon sa kapatid. Bola, hindi ka lang nakascore eh. Kantsaw pa ng isang malokong si Ami. Hindi pa talaga siya nakakascore kasi we're waiting until our wedding day. Nakagising sabi ni Cindy sabay hilig ng ulo niya sa balikat ng nobyo. Bigla tuloy na payuko si Ami, napahiya siya. Kinumpara niya ang sarili kay Cindy, bakit nakaya nitong walang may mangyari sa kanila. Ni Lennon samantalang siya'y unang araw pa lang ng relasyon nila ni Fred ay sinuko niya na kaagad ang bataan. Nahihiya siya sa sarili niya. Dati hindi naman siya ganyan sa mga boyfriend niya, kaya nga umabot siya ng 30 years old na virgin pa rin. Kay Fred lang talaga siya tinamaan ng gusto. Tila nahalata naman ni Fred ang pagiging uneasy niya, pinisil nito ang balikat niya at parang nagpahayag na. It's okay. Ngumiti siya sa boyfriend, napaka-understanding nito sa kanya. Inikot niyang kamay sa bewang nito sa kaniya kapag inihilig ang ulo sa dibdib ng nobyo. Ang swerte niya sa boyfriend niya. Nakita niya sa gilid ng mata niyang nakyakapan din ng pinsan niya si Julian at Kevin. At accounting firm, maagang dumating si Kevin sa opisina sa araw na iyon. May meeting siya sa mga investors. Yan din ang araw na pupuntang pamangkin ni Mrs. Ledesma para mag-apply as si secretary. Kailangan matraining ito ni Teresa bago pa mag-maternity leave. Pinangako niya kay Mrs. Ledesma na bibigyan niya ng trabahong pamangkin ito. Pupunta daw sa office sa araw na yon. Good morning sir, bati ni Teresa sa kanya habang sumusunod to sa kanya papasok ng office niya. Malaki na ang tiyan nito kaya medyo nahirapan na ito sa pagtatrabaho. Konting trabaho at lakad lang ay hinihingal na ito. Good morning Teresa. Ano ang schedule ko for today? May meeting kayo with the investors 2 p.m. Yan lang naman pong schedule niyo for today. Alam kong pagod pa kayo dahil birthday party ng kambal kagabi kaya binlock ko na muna ang schedule mo ngayong araw. Akala ko nga hindi ka papasok ngayon 2 p.m. pa naman kasi ang meeting mo. Eto lang ang ayaw niya sa sekretary niya. Sobrang daldal. Parang Armalite na ito kapag nag-umpisahang magsalita pero minsan naaliw din naman siya.
Sa tagal na nagtrabaho to sa kanya ay alam niya na ang buhay nito. Paano ba naman mahilig tong magkwento? Kahit saan sila magpuntay kwento to ng buhay niya. May pagkatsismosa din ito. Si Teresa ang mata niya sa mga nangyari sa loob ng opisina niya. By the way, may pupunta dito. She's the niece of Senator Ledesma. She wants to work here so naisip ko na siya na munang papalit sa'yo while you're on leave. I-training mo siya ng mabuti bago ka umalis ha. Sir naman, hindi naman ako aalis Magli-leave lang. Nakasimangot na sagot ni Teresa. Yun ngang sabi ko, baka naman palitan mo na ako sir ha. Kung hindi lang ako nahihirapan sa pinagbubuntis ko, hindi ako magli-leave. Alam mo naman na kailangan ko ng trabaho sir. Kung pwede nga lang na dito na ako manganak Yuck, so gross. Kamustang nobyo mo? Nagpakita na ba? Ang hayop na yun hindi pa rin nagpapakita. Nandun na sa bagong girlfriend. Ayaw pa akong panagutan. Humihikbing kwento ni Teresa. Nabuntis si Teresa ng foreigner boyfriend niya. Nakilala niya sa dating app. Tumagal naman daw ng 5 buwan ang relasyon nila ayon kay Teresa. Kaya lang nabuntis ito ay hindi na nagpakita sa kanyang foreigner at nabalitaan niya ng may bago na tong girlfriend. Maganda naman itong si Teresa. Matanda ito sa kanya na 3 taon. May pagka-geologs lang talaga dahil siguro sa lugar na kinalakihan nito. Ayon dito laking squatter daw kasi siya kaya ganun siya magsalita. Pero professional naman to pag clients ang kausap sa opisina. Lumalabas lang talaga ang pagka-geologs kapag silang dalawa na lang ang kausap. Si Teresa ang pumalit kay Juliana as secretary niya. Dati niyang secretary si Juliana bago to bumalik ng Paris ulit nang ipinagbuntis nito ang kambal. Simula noon na hindi pa siya nagpalit ng secretary, si Teresa pa rin kaya sa tagal nito ay hindi na ito nahihiya sa kanya. Ayan kasi, ang hilig-hilig mo sa IFAM. That's enough, wag ka na umiyak. Pwede ka naman bumalik dito anytime you want. Asikasuhin mo munang magiging anak mo. Natawa siya sa sarili niya. Saan ba niya narinig ang IFAM word na yon? Kay Teresa din pala. Yun kasi ang tawag nito sa boyfriend niyang foreigner. Napakabait mo talaga sir, kaya love na love kita Pwede mo rin ako panagutan kung gusto mo. Biro nito sa kanya. Huwag kang ganyan Teresa kapag narinig ka ni Juliana, aawayin pa ako noon. Balik biro niya din dito. Joke lang yun sir, alam ko naman yun. Saka walang makakatalo kay Ma'am Juliana. Dumilang ata ako ng kuko niya. Ang dami mo talagang alam na kalokohan. Napangiti siya. Kaya magaling siyang mangasar ay dahil na rin siguro dito kay Teresa. Sa lagi nilang magkasama ay nakukuha niya ng pagka-geologs ng sekretarya niya. Ayan tuloy, laging pikon sina Cindy, Lennon at Amy sa kanya. Kapag siya na ang bumanat, lumabas ka na at baka nandun ng trainee mo. Okay sir, basta sir ha, deal po yan, hindi mo ko tatanggalin sa work. Magli-leave lang ako. Paninigurado dito sa kanya. Oo na, lumabas ka na, naririndi na ako sa boses mo. Patawa-tawa lang itong lumabas ng opisina niya. Wala naman talaga siya planong tanggalin si Teresa. Bukod sa mabait ito ay masipag din at mapagkakatiwalaan at hindi boring ang opisina dahil may chismosa at madaldal siyang sekretarya. Saka kailangan itong trabaho dahil iniwan ito ng boyfriend na IFAM. Wala naman tong pangtustos sa magiging anak niya. Bibigyan niya na lang ng bonus to bago mag-leave para may panggastos habang wala itong trabaho.